magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin nyo. Sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. So yun mga kababayan, no? Reaction video lang tayo dito sa press conference ni Senador Bongo, mga kababayan, na kung saan pinag-usapan nga dito yung about sa investigasyon ng ICI at nitong ombudsman, mga kababayan, yung bagong ombudsman na si Remulla. At tila nalihis na nga itong kwento, mga kababayan, na imbes papunta doon sa flood control, mukhang madadawit pa itong si Senator Bongo, mga kababayan, na ang tagal na ng administrasyon, no? 2016 pa. Ang issue na, 'di ba, 2023 to 2025. Bakit ngayon ay nililihis nila ang kwento papunta sa mga Duterte, mga kababayan? Kaya nakakadismaya talaga itong investigasyon na ito, mga kababayan. Kaya pakinggan natin yung statement ni Senador Bongo. So ito na. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yes. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yun. Tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit nung hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Tama. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot.
please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Ang dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na merong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Yan ang maaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganon. Panagutin natin. Matindi rin daw bumanat si Senator Bongo, no? Huwag nyo ipahid sa akin ng dumi para kayo ang pumuti. Ang dapat managot dito. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron sin nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or,
kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Tama, tama. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Di ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, may nang tulong lang po ako sa kanila. I am the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Ang sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan, uso yung mga name dropper, walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Katapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat tumbukin. Anong kinalaman ko dyan sa 2017 na kung meron mga joint venture sila, please check. Imbestigahan nyo po. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. Kung may mga pagkukulang, willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga
kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Eh kung layo ko dyan, ang kinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw na ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. So, balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan niyo kung tapos na. Kung napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan at meron bang problema. Eh, kung may problema, kasuhan niyo po. Please. Ako na po nagsasabi, kasuhan niyo po. Wala po akong kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Nakafocus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Sir, So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa statement ni Senador Bongo, no? Talagang binanatan itong ICI, itong si Secretary Vince din, tsaka itong si bagong ombudsman nga, na dapat huwag ilihis, no, yung investigasyon. Tumbukin yung dapat tumbukin kung sino ang totoong tunay na buhaya. So, yun mga kababayan, no, masasabi nyo dito sa kanyang talumpati, no? Na talagang sinabi niya rin yung kamag-anak niya, 'di ba? Na kung sangkot, di ano yun, imbestigahan din, 'di ba? Mga kababayan. Kaya walang tinatago si Senator Bongo, no? Talagang sinabi niya rin yung mga kamag-anak niya na may negosyo. So, ano masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-comment pa kayo, mag-like at mag-share sa ating video. Maraming salamat po.